Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. So nung umakyat ang ating Panginoong Yesus at binili niya sa mga apostol niya o mga alagad niya, ang sabi niya, mauna na ako sa inyo dahil ipaghahanda ko kayo ng maraming silid doon sa langit. So kung ihahambing mo daw yung langit guys, wala siyang katumbas na salita sa sobrang ganda. Siyempre paraiso naman, di ba? Paraiso na inihintay nating lahat, na umaasa tayong lahat na mapunta doon. Kaya yung pagsunod sa mabuting balita o yung mga mabuting gawain, hindi yan biro guys, hindi yan ganong kadali, di ba? Alam naman natin, dahil ang mundong ginagalawan natin ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng negative, punong-puno ng mga tukso, ng mga pagsubok, at mga masasamang kapwa-tao natin. Di ba? Kaya kung sarili lang natin guys, hindi natin to kakayanin. Kailangan natin ng tulong ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay para malagpasan, di ba? Yung mga ganitong pagsubok na lalo na kung matagal na nating nakasanayan, dekada-dekada mo nang ginagawa ang mga maling gawain na ginagawa mo. Kaya nga ayon sa Kawikaan, chapter 3 verse 12, sapagkat tinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. And guys, napakalinaw, di ba? So, sa mundong ginagalawan natin, kinokorek tayo ng ating Panginoong Yesus. Kung minsan, di ba, may mali kang desisyon na nagawa sa buhay mo. Dahil sa desisyon na yon, napahamak ang buong pamilya mo. Halimbawa, gumawa ka ng krimen, di ba? Sanay kang makipag-away, may napatay ka, di ba? Na isang tao. Anong mangyayari niyan? Natural, makukulong ka. Di ba? Makukulong ka. So, ano mangyayari? Ang epekto nito, kung naghahanap buhay ka, may pamilya ka, may 3 kang anak, ano mangyayari sa mga anak mo? Magsasuffer yan. Yung asawa mo magsasuffer. Di ba? Ambis na maayos ang buhay, kumakain ng 3 beses ang araw, dahil sa ginawa mong hindi maganda, magsasuffer sila. Mapapariwara din ang buhay nila. Di ba? So, isa yun sa mga problema. Kaya naman nagbisyo ka. Yung kinikita mo, lingguhan, kinsenas katapusan, pinasusugal mo, halimbawa, online sabong, di ba? Sa isang linggo, sumasahod ka, ambis na kainin ng pamilya mo, pambili mo ng bigas, ng ulam, anong ginawa mo? Sinugal mo. Ang problema, natalo ka. Ano ngayon ang kakainin ng pamilya mo? Eh, natural, wala. So mag-aaway pa kayo ng misis nyo, di ba? Magbabatuan pa kayo kung ano-ano. Or uutang ka na may nautang ka na dati. Alam naman natin, di ba? Yung buhay empleyado, uutang ka ngayon. Pagdating ng sahod, babayaran mo. Uutang ka na naman, pagdating ng sahod, babayaran mo. Pero pagka umutang ka ulit, di ba? At hindi mo nabayaran, yun ang matindi. Mapupunta ka na doon sa, mababaon ka na sa utang at lalo ng mayayanig ang pamilya mo. 'Di ba? So, yung mga baluktot natin na ugali, tinatama ng Diyos. Gusto niya maging mabuti tayong tao. Gusto niya na maginhawa ang buhay natin. Tayo lang naman guys, tayo lang ang gumagawa ng sarili nating problema sa mga maling desisyon natin. Kaya kung minsan, 'di ba, nasasadlak tayo sa mga pagsubok. Yun ay isa sa mga paraan din, 'di ba, o dahilan para ituwid tayo ng ating Panginoong Yesus. Kaya magalak kayo, sabi nga, 'di ba, pag tinutuwid kayo kasi nga mahal tayo ng Diyos. Parang sa mga anak natin, 'di ba, pag nagkamali sila. 'Di ba, pag nagkamali yung mga anak natin, anong nangyayari? Hindi ba sinisermon na natin sila kung may mali silang ginawa? Kasi nga gusto natin na habang bata pa, maging maayos ang kanilang buhay at pagkamali ay hindi nila ginagawa, di ba? Yun ang dapat nating isipin na sana
na sana sikapin nating pag tinutuwid tayo ay matuto tayong makinig. Hindi yung nandun ka na sa problema, nagmamatigas ka pa. Nagyayabang ka pa, wala na nga, di ba? Ang taas pa ng pride mo. Gumawa ka na nga ng hindi maganda. Di ba? Nakikinagalit ng pamilya mo, mga kapatid mo o magulang mo. Tapos ang taas pa ng pride mo. Ayaw mo pang sumuko. Di ba? So, ganun din ang ating Diyos. Tinutuwid tayo sa ating mga maling desisyon, maling gawain. Gusto niya maisama tayo lahat sa langit, sa kanyang paraisong inilahan para sa ating lahat. So sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at sa pinansyal, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala sa Diyos, lalong lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano man lang yung kahilingan, tsak yun ay kanyang ipagkakaloob. So tayo manalangin. Lord, i-bless po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na, Lord. May taning na sa buhay. At kung ano-ano pa mga cancer na bumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po niya mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, tanggalin niyo po para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang magandang pamilya. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, mga kapatid naming walang-wala. I-bless niyo po ang kanilang hanap buhay para may pambaon sila sa kanilang mga anak, pambili ng gamot, at kung ano na po mga gastusin sa pang-araw-araw ng buhay. So, ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.